Madaling araw na ngunit hindi pa rin napapagod si Brandon sa pagbayo sa dalaga, wala namang humpay ang pag-ungol ng babae. Hindi ata ako mapapagod sa iyo, Tweety, mas lalo akong ginaganahan sa mga ungol mo. Bugs Bunny, mahapdi na si kumare, kailan mo huhugutan si kumpare, umaga na, Bugs Bunny, magpahinga na tayo, oh. Sandali na lang, Tweety, Bugs Bunny, ano bang size ni kumpare mo, pakiramdam ko sumagad na sa ngala-ngala ko, 8 inches, Tweety, hindi mo ba nakita kasing taba ng C2 drinks, sarap mo, Tweety? Hindi na kumibo ang dalaga, sa narinig na size halos panawan siya ng ulirat. Hindi niya lubos maisip na magkakasya ang ganoon kalaki sa bakana niya, kaya pala ganoon kasakit ang pakiramdam niya noon, nilagnat at hindi siya makalakad ng 1 linggo. Halos kapusin na ang dalaga ng hininga dahil sa sobrang intense ng kanilang pagniniig. Nagawa na ata nila ang lahat na posisyon sa magdamag na pakikipaglaban sa ibabaw ng kama, sa tansya niya. Helicopter na lang ang hindi nila nasusubukan, lahat ata nakasulok-sulukan ng rest house na iyon ay nasampulan nila. Ilang ulos ang ginawa ni Brandon at sabay silang muling nakarating sa paroroonan. Hingal na hingal ang binata dahil sa pagod pero malawak ang mga ngiti habang nakatitig sa dalaga, nakapikit na ang mata nito dahil sa pagod. Good night and morning, my baby Tweety, isang mariin na halik sa lobby ang iginawad ng binata bago nahiga sa tabi ng dalaga. Kinumutan niya ang sarili maging ang katabing babae na malalim ang tulog, niyakap niya ito at may ngiti sa lobbying na tulog. Samantala, hindi mapakali si Pinky sa nalaman na totoo nga na may kinahuhumalingan ang ex niya. Ayon sa informant niya, madalas ipamalitan ng girlfriend di umano nito na may relasyon sila ni Brandon. Hindi niya pa nakikita ang itsura ng babae, hinihintay pa na dumating ang informant nila mula sa pagsunod sa fiancé niya. Halos lunukin na ng dalaga ang usok ng kanyang sigarilyo dahil sa pagkairita, hit-hit dito, buga roon, nanginginig pa ang kanyang kamay dahil gusto niyang manakit ng tao sa galit na nararamdaman. Malaman ko lang kung sino kang babae na nilalandi ang fiancé ko, kakalbuhin kita, nang gigil na bulong sa sarili habang nakatanaw sa malawak na hardin ng kanilang kaharian, nasa terasa siya ng kanilang kastilyo kung tawagin dahil mas malaki pa yon sa mansyon. Isang royalty ang turing sa kanila ng mga tauhan maging sa illegal business nila, halos ang mga kagamitan sa loob ng naturang bahay ay kulay ginto, ang iba ay totoong ginto samantalang ang iba naman ay gold-plated lamang, sumisigaw ng karangyan ang kanilang kastilyo, at sa ilalim noon ay ang pagawaan nila ng mga bawal na gamot at mga baril. Malalim ang iniisip ng dalaga nang bigla na lamang nagsalita sa likuran niya si Chito, ito ang driver ng kanyang ama. May itsura naman kaya lang hindi niya yun type, kahit naman mahilig siya sa lalaki ay may standard look pa rin naman siyang pinanatili. Mukha pong may problema kayo. Ma'am, maaari po bang malaman kung ano yun? Baka makatulong ako, tanong nito. Kanina pa pinagmamasdan ni Chito mula sa malayo ang among babae na naiirita at halos nguyain na ang filter ng sigarilyo nito. Mind your own business, Chito, where is my dad? Doon ka sa kanya makiusyuso at huwag sa akin. Nag-iisip ako ng plano, mataray na sagot niya sa kausap. Hindi niya gusto ang presensya nito dahil naiilang siya kahit may hyper siya hindi niya ito papatulan kahit kailan. Nabanggit kasi sa akin ng iyong ama na hinahanap mo raw ang kinahuhumalingan ng inyong ex na si Sir Brandon? Kilala ko po kasi ang babae na tinutukoy ninyo, kapitbahay ko po siya. Naririnig ko ring pinamamalitan niya ang tungkol sa kasintahan nito. Baka gusto niyo po ng tulong ko, sabihan niyo lamang ako, at ako na ang bahala sa reyna ng chismosa na iyon, sagot ni Chito na hindi man lang pinansin ang sinabi ng dalaga na mind your own business, nanatili pa rin siya sa pwesto and trying to convince Pinky. Dahil sa sinabi ni Chito tila nabuhayan ng loob ang dalaga, ito rin kasi ang nagbalita ukol sa babae na pinadadalhan ng mensahe si Anisha. They are threatening her, mukhang hindi nga lang epektibo yon. Are you sure na kilala mo siya? Huwag mo akong paasahin. Chito, I need to find that woman, she shouldn't exist in this cruel world, dahil ako ang sisira ng kanyang kinabukasan, pagbabanta ni Pinky sa kausap. Mabilis sumang-ayon si Chito nang magtanong ang dalaga. What is the exchange kapag natapos mo ang trabaho na ipapagawa ko sa'yo? Make sure worth it para naman hindi sayang ang hirap mo. Saad niya rito, mabait naman siya kapag may ginawang maganda ang tauhan nila ng kanyang ama. She will give a token to them. Mapagbigay naman siya huwag nga lang abusuhin, at kung may traidor man sa kanila tiyak hindi na nila iyon hahayaan na sikatan pa ng araw.
Kahit wala na pong kapalit, ma'am, okay na sa akin, gusto ko rin kasing makaganti sa babaeng iyon. Sinira niya ang buhay ko dahil sa matabil niyang dila, sapat na sa akin na mawala siya sa mundo, salot kasi sa lipunan, may gigil na sagot ni Chito kay Pinky. Tumango-tango ang dalaga, agree siya sa gusto nitong mangyari dahil kahit siya gusto niya ring mawala sa landas niya ang mga babaeng umaaligid kay Brandon, she will be the only woman for him, no one else. Okay, pagplanuhan natin ang gagawin, sumunod ka sa akin sa living room. Nilagpasan niya ang lalaki at nauna tumungo sa living room. Masyadong malaki ang bahay nila pero nagtataka ang dalaga dahil nahanap siya nito. Hindi niya mapigil ang kamprontahin ito dahil nasa likod lamang ang binata, nakasunod sa kanya. Paano mo nalaman na nasa tirasa ako, sinusundan mo ba ang mga kilos ko? Matt Array na tanong niya rito. Mabilis umiling ng ulo si Chito. Hindi po, ma'am, nagkataon lang po na nakita ko kayo mula sa garahe kaya pinuntahan ko na kayo. Mukhang kailangan ninyo ng kausap. Naririnig ko kasi sa ibang tauhan na pinag-usapan si Sir Brandon. Naglakas loob na akong lapitan ka kahit alam kong hindi ka komportable sa akin. Huwag kang mag-alala, wala naman akong intensyon masama sa iyo. Gusto ko lang talagang makatulong at makaganti na rin sa babaeng iyon. Mahabang sagot niya sa dalaga. Bakit mo naman siya gagantihan? Ano bang ginawa sa iyo? Ang sabi mo lang kanina ay sinira niya ang buhay mo. Paano nangyari yun? Malaking tao ka. Kaya mo siyang labanan? Tanong muli ng dalaga habang naglalakad sila tungo sa living room. Alam niya na naroon ang kanyang ama. Kailangan rin nila ito para sa magiging plano. Medyo tuso si Brandon at marami itong bantay. Kaya kailangan nila mag-ingat. Sisiguraduhin niya na pakakasalan siya ng binata, para siya na ang magtamasa ng kayamanan nito at hindi ng kung sinong babae lamang. She's the first woman for him and probably she will be the last. Reyna po kasi ng chismis na kahit ang buhay ko ay hindi pinalampas. Siniraan ako sa girlfriend ko, sanhi nang hiniwalayan ako nito. At dahil iyon sa babaeng sismusa na iyon. Iniisip pa lang ni Chito ang nangyari kamakailan lamang ay hindi niya namuari. Gusto niyang sakalin ang dalaga hanggang sa mawalan ito ng buhay. Ginawa niya na ang lahat na pananakit rito pero hindi pa rin tumitigil ang bibig. Siya ang dahilan kung bakit muntik sagasaan ni Brandon ang dalaga noon. Maging ang paghampas sa balikat nito ay siya rin ang may kagagawan. Binabato niya na rin ng malalaking tipak ng bato ang buhay ng dalaga at maging sa pagtawag na unknown number ay ginawa niya na para takutin ang dalaga. Kaya lang mukhang makapal pa sa marmol ang mukha nito at hindi man lang tinatabla ng lahat ng pagbabanta niya. Pinayagan rin siya ni Julio na isagawa ang pananakit kay Anisha para layuan si Brandon, ngunit walang nangyari, kaya ngayon kailangan niya ang among babae para makapagplano ng maganda kung paano patahimikin si Anisha. Ganoon ba? Ano kaya ang nakita ni Brandon sa babaeng iyon at bakit nahuhumaling siya roon? Samantalang masyado palang mapanira ng buhay iyon, hindi ko papayagan na mapunta si Brandon sa babaeng iyon at baka pati ang mahal ko ay masira ang buhay dahil sa kanya, may gigil na wika ni Pinky. Kailangang matahimik na habang buhay ito, para walang sagabal sa mga plano nila kay Pinky. She wants Brandon's wealth, bilyonaryo ito kaya kapag namatay ang binata, mapapasa kanya ang lahat ng ari-arian nito, at walang magagawa ang magulang ng binata oras na kinasal sila. Siya ang legit wife at legit tagapagmana ng mga kayamanan ng binata. Iniisip niya pa lamang na mapupunta sa kanya ang lahat ng mayroon si Brandon, hindi na siya makapaghintay pa. Sumang-ayon naman ang tango ang lalaki, hindi na ito sumagot dahil tanaw na nila mula sa living room ang ama ng dalaga. Dad, bati ng dalaga sa ama at humalik ito sa pisngi pagkalapit. How are you, anak, may plano ka na ba kung paano mapapayag si Brandon? Ang sabi ng informant ay nagbakasyon daw ito kasama ang babaeng kinahuhumalingan. Do something as soon as possible. Hiya, malapit na ang next big shipment natin. We need Brandon's logistics company. Mainit na tayo sa mga parak, baka sa susunod. Tayo naman ang balingan ng mga kasosyo natin. Nalulugi na tayo. Worry ng ama sa dalaga. Hindi matatanggap ng dalaga oras na maghirap sila. She grew up with a golden spoon. Dapat maintain lamang ang pagiging mayaman nila. I will do my best, Dad. Actually kaya ako narito is to ask you for the plan on how to remove that woman in my eyesight. Si Chito daw, tutulungan niya tayo about that woman. Magkapit-bahay sila. That's good to hear. Salamat, Chito, at handa kang tulungan kami. Kapag nagtagumpay tayo rito bibigyan kita ng malaking gantimpala. Nakangiting saad ng Ginoo sa tauhan. Ngumiti ng malawak si Chito.
Kapag nangyari yun, may chance na bumalik sa piling niya ang dating kasintahan. Kailangan lamang mawala sa landas nila si Anisha. Salamat po, boss. Makakaasa ka na magtatagumpay tayo. Ano po ba ang dapat kong gawin? Mabuti at natanong mo, mas magandang kidnapin mo ang babae nang sa ganon may magagamit tayo upang pumayag ng walang aberya si Brandon na magpakasal sa anak ko. Pagkatapos ay bahala ka na ano ang gagawin sa babaeng iyon, pwede naman gahasain mo muna at patayin para walang ebidensya, may sa demonyong ngiti ng Ginoo habang sinasabi ang mga katagang iyon. Kailangan nila ng pain para kay Brandon, alam niyang hindi madaling mapapayag ang binata lalo at alam nito ang katarantaduhan na ginawa ng anak niya. Magandang ideya yan, boss, sigurado akong titigil na ang kalbaryo ng lugar namin kapag nawala na ang babaeng tsismosa na iyon. Malawak na nakangiti si Chito sa pagsang-ayon sa plano ng boss niya. Dad, kailan natin gagawin ang plano? Dapat as soon as possible. Baka gahulin tayo ng oras sa pagpapadala. Ayokong maging mahirap. Dad, ang pagiging mahirap ay walang pag-asa at nakakainis, yak lang, maarting sabi ni Pinky. It will not gonna happen, my dear daughter, trust, Daddy. Okay, niyakap niya ang anak. Hindi rin naman papayag si Julio na maghirap sila oras na mabulilyaso ang shipment nila at baka hindi lamang iyon ang mangyayari sa kanila. Baka tangkain pa silang patayin ng mga kaalyado niya sa negosyo. Mga tuso ang mga kasosyo niya, at alam niya ang liko ng mga bituka ng mga iyon. Tumango si Pinky at gumanti ng yakap sa baywang ng ama. Nagpaalam na rin si Chito matapos maisaayos ang plano nila, ngiting tagumpay siya habang lumalabas ng malaking kastilyo. Makakaganti na rin ako sa iyo ng buo, Anisha, hintayin mo lang, bulong niya na may malawak na ngiti. Hindi niya pinapansin ang ibang tauhan sa paligid na nakatingin sa kanya, iniisip ng mga ito na parang nababaliw na ang driver ng amo nila, umiling na lang ang ilan sa mga armadong kalalakihan na tauhan. Tumungo ng kotse si Chito at sumakay sa driver seat. Doon niya na lamang hihintayin ang kanyang boss, dahil may lakad sila ngayon tungo sa kasino nito, sa isip niya pa. Kapag binigyan siya ng gantimpala ng kanyang amo, magpapatayo rin siya ng sariling kasino. Nalaman niya na malaki pala ang kinikita sa ganoong negosyo. Kailangan lang ay mautak ka sa pagpapatakbo ng naturang negosyo, pag-aaralan niya rin kung paano ang estilo na ginagawa ng amo niya, nang sa ganoon balang araw ay sanay na siya. Hindi ko alam na yayaman ako oras na mawala ka sa mundong ito, Queen Chismosa, bulong niya sa sarili habang hinihintay ang boss niya. Kinabukasan, tanghali na nang magising ang dalawa, amoy na nila mula sa labas ng kwarto ang pagkain na bagong luto. Kasalukuyang nasa banyo si Brandon at nagbibihis naman si Anisha, sabi ng binata pwede niyang isuot ang damit nito. Since wala siyang dalang pamalit, mukha siyang hanger sa laki ng t-shirt na napili niya. Hindi naman kaya kabagan ako nito, ang laki naman ng damit. Hindi rin nag-iisip si Brandon na payat akong babae. Heist, wala siyang choice kung hindi isuot na lamang yun. Makikiusap siya sa binata mamaya kung pwede siyang ibili ng damit na sakto sa kanya. Nang matapos magbihis agad siyang tumungo sa kusina, kanina pa siya gutom, hindi niya kayang hintayin pa ang binata, kahit man lang tinapay at mainit na kape ang kainin niya. Okay na sa kanya, magkalaman lamang ang sikmura niya. Napagod at nagutom siya sa magdamag na wrestling nila ng binata. Hindi pa man siya nakarating sa bungad ng kusina, may bigla lang yamakap na mga braso sa baywang niya. Nagulat siya at akmang gagamitin niya ang self-defense na natutunan noong bata pa siya, pero napigilan siya nito. Where are you going, my baby Tweety? Bulong nito sa tainga niya. Kinilabutan siya ng bahagya pero mabilis lang din nawala. Magkakape sana ako, nagugutom na kasi ako, Bugs Bunny, malambing at nauutal na wika ng dalaga. Napagod at nagutom ko ba ang baby Tweety ko? Sorry, hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko kagabi. You're insatiable, baby, hinaplos ng binata ang tiyan niya. Baka, magkalaman ito after a month, I'm looking forward to eat. Patuloy na paghaplos ng binata sa tiyan ng dalaga. Para naman may humaplos sa puso ng dalaga sa narinig, ibig sabihin gusto nito na maging ina siya ng magiging anak nito. Iniisip niya pa lamang tila excited siyang maging ina kahit isang dos ina pa, basta si Brandon lang ang ama, ayaw niya ng puro panganay. Kahit sa ibang mga nota sa musika, mula rin naman sa original na nota ang mga magiging anak nila, hindi niya mapigilan ang kiligin sa iniisip. Parang kinikilig ata ang baby Tweety ko, may nakakakilig ba sa sinabi ko? Bulong muli ng binata sa mga tainga niya, at sinimulan ng halikan ng kanyang leeg.
sinisinghot din ito ang kanyang amoy, buti na lamang at bagong ligo siya, naghilod siya ng todo kanina sa banyo para kung sakali man maulit ang wrestling nila, wala itong makapang libag sa balat niya. Nakakahiya kung sa paghagod nito ng balat niya umangat ang kanyang libag. Sobrang nakakahiya yon. Brandon, baka makita tayo ng mga katiwala mo rito sa bahay mo. Nakakahiya, baka kung ano pa isipin nila. Mahinang yusel ng dalaga, baka marinig sila ng kung sino man ang tao sa kusina. Hindi sanay ang dalaga na may nakayakap na lalaki sa kanya at kaharap ang ibang tao. Ngayon lang din kasi nangyari na may yumayakap at humahalik sa kanya. Sorry, hindi ko mapigilan, Tweety, bitin pa kasi ako, pwede mamaya ulit. Huwag na tayo munang mamasyal sa labas, sulitin natin at pagsaluhan ang bawat katas na lumalabas sa atin. Ang sarap pala sa pakiramdam na nasa loob mo, baby. Tapos wala akong suot na supot para protection, ngayon ko lang naranasan yon. Sensirong tura ng binata na may halong lambing. Ako rin, Bugs Bunny, ngayon ko lang naranasan yon. Umikot ang dalaga upang makaharap ang binata, nasa baywang pa rin ito ang mga braso na nakapulupot sa kanya. Sa iyo ko lang naramdaman yung intense na nangyari sa atin, nakakahiya man sabihin pero gusto ko ikaw lang ang laging magpapalasap noon sa akin. Hinaplos ng dalaga ang pisngi ni Brandon, tumigilid na namang bahagya ang ulo nito na parang ginawang unan ang palad ni Anisha. Dinadama ng binata ang haplos ng dalaga sa kanya. Hahalikan sana ng binata si Anisha nang biglang bumungad sa pintuan ang asawa ni Mang Juan. Mga anak, nakahain na ang almusal at tanghali na, kumain na muna kayo. Mamaya na kayo maglampungan, alam kong napagod kayo sa nakaraang gabi, wika ng ginang sa kanila. Nahiya si Anisha at napayuko na lamang, tinago ang muka sa dibdib ng binata. Nakakahiya, bulong niya pero narinig naman ng binata. Huwag ka nang mahiya, baby, si Manang lang iyan, sagot din ito, bamaling ang binata sa ginang. Paano po ninyo nasabi, Manang, manghuhula po ba kayo? Nakangiti na tanong ng binata habang yakap ang dalaga. Masarap sa pakiramdam niya na kayakap ito, hiling niya na huwag na muna matapos ang mga araw na pananatili nila sa resort. Kasi, iho, napulot ko ang mga hinubad ninyong damit dito sa kusina, nilaban ko na rin ang mga iyon para amoy mabango. Mas lalong sumiksik ang dalaga sa dibdib ng binata, narinig pa lamang niya na pinulot ng ginang ang mga damit nila ay nakakahiya ng sobra. Ramdam niya ang paghagikik ng binata, pasimple niyang kinurot ito. Ouch, what's that for, baby? Nahihiya ka ba dahil alam na ni Manang ang rambolan natin kagabi? Huwag kang mag-alala. Sabi ni Manong, ganoon rin daw sila noong medyo kabataan pa nila. Tila narinig naman yun ng ginang kahit pabulong na ang sinabi ni Brandon. Nako, totoo yan, hiya, noong kami nagsisimula ng asawa ko, halos 1 linggo bago kami lumabas ng bahay namin, sinusulit namin ang oras na makatas pa kami, malakas na halakhak ng ginang matapos sabihin yon. See, baby, kahit sila non-stop din, kaya tayo mamaya, ganun din, kumanda ka. Che, umayos ka nga, Bugs Bunny, hindi pa man makatotohanan ang mayroon tayo, laspag na ako, hinampas siya ng mahina sa dibdib ng dalaga. Kumalas si Anisha sa yakap nito at inayos ang sarili, nakangiti niyang hinarap ang ginang na malawak din ang ngiti sa kanya. Magandang araw po, Manang, kumusta po kayo, magalang na bati niya rito. Natutuwa naman si Brandon pagmasdan ang dalaga na namumula sa kahihiyan. Kain na po tayo, Manang, mukhang masarap po, ang niluto ninyo, ano po ba ang mga niluto nyo? Iba po ba ito kaysa kagabi? Pag-iiba ng topic ni Anisha, hiyang-hiya man, pilit niya pa ring pinakitunguhan ng maayos ang ginang. Salamat nga po pala sa paglalaban ng damit namin, nakakahiya man po pero sana huwag po ninyo ipagsabi sa iba. Makakaasa ka, hiha, alam ko naman ang mga ganyang bagay. Kaya huwag kang mag-alala, ako lang naman at ang asawa kong si Juan ang may alam. Siya kasi ang naunang pumasok dito sa bahay kaya nakita niya ang kalat, pero huwag kang mag-alala, ako ang pumulot ng mga damit ninyo. Halina kayo at kumain, kayo na lamang ang hindi pa kumakain, siya nga pala ipinagluto ko kayo ng paella, at gumawa na rin ako ng panghimagas na buko salad, sana magustuhan ninyo. Salamat nga pala at halos naubos ninyo ang niluto ko kagabi. Mahabang salaysay ng ginang na wala man lang preno at nakatunghay lamang sina Brandon at Anisha rito. Pasensya na, hiha, na-excite lamang ako dahil ngayon lang nagdala ng babae si Sir dito sa resort niya, at mukhang mabait ka naman at magalang, gusto kita para sa amo ko, alagaan mo siya, pahabol pang saad ng ginang.
Nagpaalam na ito at may aasikasuhin daw sa resort, may nagpabukang daw para mag-swimming. Tumungo na lamang ng kusina ang dalawa, habang naglalakad sila, hawak ni Brandon ang kamay ni Anisha, mahigpit niya itong hawak. Hindi naman mapigilan ng dalaga ang kiligin, masyado nang mapula ang kanyang mukha dahil sa kilig. Huwag kang magpahalata na kinikilig ka, Tweety, masyadong obvious sa blush ng mukha mo. Ako lang ito na mahal ka. Joke lang, malakas na tawa ng binata na dumadagundong sa loob ng resort house. Sa tinagal-tagal ng panahon ngayon na lamang nakaramdam ng saya sa puso ang binata dahil kay Anisha, wala na sa isip niya ang banta ng mag-ama, sa tuwing kasama niya kasi talaga ang dalaga, hindi niya mapigilan ang maging masaya. Ewan ko sayo, kain na lang tayo, Bugs Bunny. Inaya na lamang ng dalaga itong kumain, masaya ang puso niya dahil ngayon niya lang narinig na tumawa ito ng malakas. Kung dahil iyon sa kagandahan ng dalaga, dadalasan niya pa ang magpaganda. Mabilis na lumipas ang araw nilang dalawa sa resort. Tinupad nga ni Anisha ang pangako sa binata na doon na sila uuwi ng kapatid niya sa kondo nito. Kababalik lang mula sa naging bakasyon sa resort sina Brandon at Anisha, naging masaya ang dalawa, nagkapalagayan ng loob at walang humpay na wrestling. Nagpaalam ang binata na may business trip ito papuntang Korea, kaya wala siyang sundo ngayon mula sa trabaho. Nagpaalam na siya sa kaibigan na si Betty, may overtime kasi ito kaya mauuna na siya. Tinapos ng dalaga ang lahat ng trabaho sa araw na iyon para panibagong trabaho na naman bukas. Ayaw niya kasing natatambakan siya, hassle sa part niya yun, since madalas ay tumutulong siya sa mga receptionist. Naglalakad siya sa tahimik na kalsada sa Makati nang bigla na lamang may humantong sasakyan sa gilid ng kalsada. Tumabi siya dahil muntik na misagi ang binti niya, natatakot man pero lakas loob pa rin siyang naglalakad palayo sa sasakyan na huminto. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang lagyan ng panyo ang ilong niya habang hawak siya ng dalawang lalaki. Mga nakabonet ito at hindi niya makita ang mukha ng mga lalaki, hindi kalaunan nawala ng malay ang dalaga. Mabilis siyang isinakay sa kotse at pinaharurot iyon palayo sa Makati. Maganda pala itong sinasabi mong tsismosa, laman siya na rin ito, go signal mo lang pare hindi ako magpapatumpik-tumpik pa, tikman ang magandang dilag na ito. Ani ng manyakol na lalaki, isa sa dumukot sa dalaga. Relax lang, pre, matitikman mo yan sa takdang panahon, kailangan muna nating pahirapan yan, bago makarating sa langit, sagot naman ng isang lalaki. Seryoso lamang itong nagmamaneho habang ang kasama naman yakas ay sinisimula ng hipuan ang dalaga, katabi kasi nito ang kanilang bihag. Nakita ito ng lalaking nagmamaneho at binato niya ito ng bonnet. Tumambad ang mukha sa rearview mirror, kampante siya na nakabalandra ang mukha niya sa loob ng sasakyan dahil tulog ang dalaga at hindi siya makikilala nito. Aray ko, masakit yun pare. Bakit ka ba nang babato, ha? Hinubad na rin ito ang bonnet na suot, pareho na sila ng lalaki ng driver na nakatambad ang pagmumukha. Gago, sinabi ko na sa iyo, magbibigay ako ng go signal, hindi ba nagsisimula ka ng hipuan yan, ako muna titikim bago ikaw, ako ang boss sa ating dalawa, kaya umayos ka. Baka ihagis kita rito sa kotse palabas, makita mo, inis na turan ng lalaki. Tila napahiya naman ang kausap nito, dumistansya ito mula sa dalaga, maghihintay na lamang siya kung kailan niya matitikman ang magandang babae sa unang pagkakataon na nakita niya. Samantala, sa kondo ni Brandon, hindi na mapakali si Connie dahil hating gabi na ay wala pa rin ang ate niya. Sinubukan niyang tawagan ang hotel at sinabi ng kasamahan sa trabaho ng kanyang kapatid ay maaga itong lumabas. Hindi alam ng dalaga kung saan hahagilapin ang kanyang ate. Hindi rin siya makakain ng hapunan sa sobrang pag-aalala sa kapatid. Madalas kapag hindi umuuwi ng maaga ito, nagpapalam sa kanya ang ate niya, pero ngayon kahit isang mensahe ay wala siyang natanggap. Hindi niya rin makontak ang telepono nito, tila lobat o sadyang nakapatay ang audatibo ni Anisha. Saan ka na ba, ate? Lagi mo na lamang akong pinag-aalala, naiiyak na kausap ni Connie sa sarili. Habang mag-isa siya sa sala ng kondo at hinihintay ang pagdating ng ate niya biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi na rin mapigilan ni Connie ang maiyak, iniisip niya na lamang prank lang ito at isusurpresa siya ng ate niya na madalas gawin nito. Sinagot niya ang telepono habang nagpapahid ng luha, hindi niya nakita kung sino ang caller. Hello Connie, si Kuya Brandon. Ito, nasaan ang ate mo? Hindi nakasagot ang dalaga sa tawag at tuluyan ng humagulhol ng iyak, kinakabahan naman si